Marami po sa mga kababayan natin nagtatanong, ano po ba ang ginawa natin, paano po tayo nagsimula dito sa ating sistema ng zero abono method at zero synthetic fertilization method. Nagsimula po tayo dyan sa paggawa ng DAPOG system na may organic fertilizer. Ang ginagawa natin kasi dyan, nagagawa tayo ng bed 1/15 sa kalating hektarya. So, dalawang 1/15 sa isang hektarya, kung isang hektarya pong gagawin ninyo. Tapos, ang binhilang po niyan is nasa 5 kilos lang po pagkakalating hektarya. Then, gagawa ka ng bed, tapos lalagyan mo ng trapal at kukulapulan mo ng mga putik galing dun sa ginagawa mong kanal, no? So, parang dyan ka lang rin kumuha. Pero ito ay na-spray na natin ng bioenzyme to before pa tayong gumawa yan. Dilalagyan mo ng organic fertilizer. Paglagyan mo ng organic fertilizer, mikos-mikos mo yan, no? Minimix-mix natin. Okay? Tapos lalagyan natin ng binhi. Yung 5 kilos po, ilalagay na natin diyan. Then, pagkalagay natin ng binhi, tinatakpan natin yan ng trapal. Pero bago natin takpan ng trapal, make sure na pantay po ang pagkakasabog ninyo, no? So pag tinakpan natin ng trapal, mga 3 days lang po na nakatakip sa trapal yan. Para hindi madali ng ibon, hindi madali ng sikat ng araw at dire-diretso yung paglaki niya. Pagkatanggalin nyo po ng trapal, dapat may nakahanda ka ng patubig doon sa kanal, no? Yung nilagay natin may organic fertilizer pa din. So yung katas niya, mabilis po nagpapalaki ng punla. So yun nga po, no, after 11 days, 12 days ay pwede na pong itanim itong DAPOG natin ito na very healthy. Kasi mahaba po talagang ugat ng ganito. Then doon naman sa ating paggalan prep, no, ito po ay pinasibulan ko talaga ito ng damo after magpa-harvest ng mga nakaraan. Hinayaan ko lang po na sumibol yung mga damo. Tapos nag-spray lang po ako ng glyphosate na kalahating sardinas kada sprayer diyan sa mga pilapil. So makikita niyo po iba po ang kulay ng pilapil. Pero ito pong loob, hindi ko pa ako nag-i-spray diyan. Hinayaan ko po na sumibol yung mga damo na yan. Para na sa ganun, maging fertilizer din po yan once na na-rotivate ay na-spray ng bioenzyme. So ito na nga po, napansin nyo na nga po, after several days ay patay na yung damo, no? Ang timpla ko lang po niyan ay kalahating sardinas, meaning to say mga 60 ml to 70 ml lang po ang timpla niyan. Kaya hindi po matitibag ang pilapil ko. So ito po ay nakahanda na po to para doon sa magro-rotivate. So yan na nga po, inanda na nga po natin yung rotivate araro, kasama na po yung araro niyan, spiral, no? At araruhin na po natin yung ating field. So, kunti lang po actually tubig ko, kaya medyo hirap din yung nag-aararo, medyo matigas pa rin yan kasi nga buhay na buhay yung damo natin. Talagang hinayaan ko yung damo na yan kasi fertilizer po talaga yan eh. Mangingitim yan eventually. So yun, tinagaan talaga na araruhin kahit kunti yung tubig. Oh. Sa under normal condition, hindi naman ganyan kakunti ang tubig. Kataon lang wala talaga akong patubig dito. Kaya nga po sa buong barangay namin, ako lang yung may tanim na palay. So ito na nga po, inararo na natin, ano. The same day po yan, mag-i-spray na rin po tayo ng bioenzyme maya-maya. Kaya nga lang po, dapat talaga ayusin muna yung pilapil. So yung pala, pinatalim muna at inayos muna yung mga pilapil, yung mga matataas, inayos doon sa mga sulukan. Then sinarado po yung mga dapat isarado kasi tatakas po yung bioenzyme tsaka yung tubig na malabo. So importante lagi sinasabi ko, tatakpan nyo po ang mga tagas. Hindi po pwede na may tagas, no? Dapat po nakakulong lang po talaga yung tubig sa loob ng pinitak. Yan po ang pinaka-importante. Then, spray na po tayo ng bioenzyme. 2 takip nga po ng sprayer kung kayo po ay nasa knapsack sprayer ang ginamit nyo. Pero dito po kasi, ang ginamit ko po rito ay drum, no? Power sprayer ang ginamit ko. Sa isang drum po, 2 bioenzyme ang nilalagay natin. So, in-spray ko na nga po yan. Kasama na nga po. Ikinalat na rin natin yung mga dayami dyan kasi may mga dayami rin po ako natira nung nakaraan eh. So, ikinalat na po natin, in-spray na po natin ng bioenzyme lahat po yan. Sinigurado ko pong lahat po ay may i-sprayan ko. Then after several days, ito na nga po, no, malinis na, no. So yan, nagpa-picture pa si Jasmine dyan. So habang hinihintay ko po yung DAPOG natin ng mag 12 days, ay hinayaan ko lang po na ma-develop ko yung cyanobacteria. Ayan nga po, nagberde na nga po yung aking field. Then saka po ako nagpa-traktora na. So magta-transplant na po tayo. Basically, ito po yung mga around 5 to 6 days lang po after po nang nag-spray ka ng bioenzyme, pwede ka nang tanim. So malambot na nga po. Oh. Isipin nyo parang maha, di ba? Sobrang lambot na. After po natin ma-spray ng bioenzyme, mga 5 to 6 days, pwede na kayong ganyan na po kalambot. So ito pong DAPOG nga pala, pansinin nyo po kung paano ko po siya hinihiwa lang, no? Yan po kasi mayroon trapal yan. So hindi na ako nagpapabunot, wala nang bunot po yan. Then, bahala ka kung anong laki ng gusto mo. Itapon mo dun sa may likuran nung nagtatanim. Ayan, madali lang naman yan eh. So, malambot lang po kasi yan. Dahil trapal po yung ginamit ko. So, hindi masyadong sumiksik yung ugat niya.
Ako na nga kasama sa nagtatanim dyan. Kita nyo, marunong pa rin ako magtanim after matagal na panahon. Marunong pa rin po tayo dahil talagang farmer po tayo. Dyan po talaga tayo lumaki ng konti. Alright? So after po ng ilang araw, nakita nyo, nag-develop ulit yung cyanobacteria, no? Hinayaan ko po munang matuyuan yan. Tapos yan po, nagpapatubig na po ako dyan. So yung mismong lumot na yan ay nagpiprevent doon sa mga damo na sumibol. Then after how many days, parang around mga 10 days to 14 days, saka po ako naglagay ng organic fertilizer. Wala po nga pala pa akong paupo, no? Hindi ako nakapaglagay ng paupo. Ngayon lang po ako naglagay, after 14 days, saka lang po ako naglagay ng first application ng abono na organic. Organic lang po, purong organic. Kita nyo naman po, purong organic lang po yung nilalagay natin diyan. Then binisita po tayo ng mga taga-DA, mga taga-municipal DA natin. No? Nagpa-picture sila dyan sa purong organic. Wala pong ginamit na synthetic fertilizer. So natutuwa naman ako at binibisita tayo ng mga taga-Department of Agriculture namin dito sa Padre Garcia, Batangas. Masisipag po sila. So naglagay na rin tayo ng mga tarpaulin dyan para may mga sign tayo. Meron po tayo yung 100% zero synthetic fertilizer method tsaka zero abono demo trial. Importante na malaman yun. Zero abono demo trial. At saka yung 100% zero synthetic fertilization method, Everlast lang po ang nandyan. So binisita tayo ng mga bisita natin. Pumupunta sila rito every now and then. May mga followers tayong pumupunta rito at tinitingnan nga po nila. So ito na nga po, no, nagsimula ng magsuhi, mag-uhay. Yan na po yung nangyayari sa ating palay. So ito na. Mag-80 days na po. 80 days na po yung palay natin ngayon. So yan po yung bunga ng ating sistema, yung ating pong teknolohiya na hindi po ginagamitan ng synthetic fertilizer. Tapos yung na-rejuvenate na natin ang lupa within how many years nang hindi paggamit ng synthetic fertilizer. Ang sobrang tuwa ako kasi hindi na nga po ako nag-aabono, and yet yung performance niya, ito pong tinuturo ko na to, wala pong abono yan. Wala pong nilagay na organic fertilizer dyan. And yet, maganda pa rin ang kinalabasan ng palay. No? So yun yung essence nung ginagawa po natin na to. Susundan nyo lang po. Marami pong video ako dyan. At saka nagla-live po ako eh. Every time na mag-video ako ng ganito, may live po yan. So just to show you guys na kung ano po yung pinapakita natin sa video na mga ina-upload natin, eh yun din po ang katotohanan. Kasi nga nila-live po natin every now and then. Almost every day na nga po tayo nagla-live. So yun po, no. So maliwanag pa sa sikat ng araw na kapag ni-rejuvenate natin, inalagaan natin ang lupa, ni-rehabilitate natin yung lupa at i-conserve natin yung mga natural elemento ng lupa, ay magre-resulta po ito dito sa tinatawag na sustainable farming. So yun po yung gusto kong ma-convey sa lahat ng farmers na magsimula na po kayo dito sa ating teknolohiya. Kung gusto niyo po, pumunta po kayo dyan sa ating page Noel Agri TV at saka sa ating YouTube channel Noel Agri TV. Subscribe and follow lang po tayo. So maraming salamat po sa lahat ng mga farmers, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga subscribers natin dito sa ating channel Noel Agri TV. Farmers ang bida!